Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice, pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako nung head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So, minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision. Then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings, no? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007 nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo, no? So, of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So, thank you very much, Kuya Dante. So, ulitin ko lang po ha. Kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies, no? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Inuulit ko po ha, pag may 13, automatic, hindi ko kailang mag-resign, sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang, day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko, I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito, sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa namin mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Having said that, dun naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain, pero ngayon nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado, di ba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH and the DBM or the representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. So magandang tanghali po, please pray for our meetings today and ulitin ko po ha, we're not praying that God be on our side. We're praying that we be on God's side. And to listen and to hear the prayer, dapat may basis. And the basis is God's Word. And of course, the basis is yung tamang counsel na dun lang tayo sa tama. Hindi pwedeng kasinungalingan. God bless you all. See you soon.